Hi guys! Once again, welcome naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so this is China Shop Vlog. Ayan, so for today's content, gagawa naman po tayo ng content which is very helpful to my viewers and my subscribers, lalong-lalo na sa mga marunong ng mag-drive. Ayan, so sa mga babaeng katulad ko, wag kayong mawalan ng pag-asa na matutong mag-drive dahil lahat ng bagay ay pwede nating matutunan. Siyempre, kailangan natin ng lakas ng loob. Ayan, so sa topic natin guys, share ko sa inyo yung mga bagay na na-experience ko as a driver. Ayan, so syempre, unang-una, kapag marunong ka nang mag-drive, dapat meron kang credibility or kredibilidad para makapag-drive. Ayan, so kailangan maingat ka sa daan kasi kapag hindi ka maingat sa daan or kapag hindi ka maging maingat sa pagdadrive or sa daan is marami kasing possibilities na pwedeng mangyari. So dapat aware ka sa mga signs. Kahit po e-bike lang po yung dinadrive natin, kailangan aware po tayo sa mga signs, sa mga babala, or kung aware naman kayo yung mga pedestrian lane, yun po yung pinaka-example na kailangan natin pag-ingatan. Kasi syempre yung risk po kasi is kapag nangyari na, like I said, ang pagsisisi palaging nasa huli. Kaya dapat maging maingat tayo sa pagmamaneho. Kasi hindi natin maiwasan yung aksidente, yung mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari. And kapag nangyari yun, hindi na natin maibabalik pa. So, sa mga katulad ko ng mga driver or mga bagong natutong mag-drive, huwag po kayo masyadong excited. So, kailangan po magkaroon po kayo ng self-discipline para hindi kayo maka-aksidente or makasagabal. Kasi, nung pinakaunang ginawa ko po is nung natuto ako mag-drive, akala ko mag-drive lang talaga ako. Pero syempre kailangan, you have to bear into your mind, sa isipan niyo po, na kailangan maging maingat ka para hindi ka makasagi or hindi ka maka-aksidente ng ibang tao. Yun po yung palaging iniisip ko everyday. And of course, yung ginagawa ko po is, bago ako umalis ng bahay, of course, papasok and pauwi, nagpe-pray po ako. Palagi po ako nagdadasal kasi kailangan po natin ng gabay ng Panginoon sa pagmamaneho. Ayan, yun po yung pinaka-importante. Hindi lang po tayo sa pagmamaneho pwedeng humingi ng gabay sa Panginoon sa lahat ng bagay po na ginagawa natin as tao or bilang tao. Kailangan po humingi tayo lagi ng gabay sa Panginoon. Ayan, yun po yung ginagawa ko kapag ako ay nagda-drive. Ayan, so, paano din po ba maging isang mabuting driver? Ayan, so, kailangan isipin nyo rin po yung sitwasyon ng iba. O kapag nasa kalsada ka na, huwag kang tulong ng go, kailangan isipin mo rin po kung ano yung sitwasyon ng ibang driver. As much as possible, kung merong nagmamadali, bigyan mo na lang ng way. Bigyan na lang sila ng pagkakataong umuna sa inyo or makausad or makaalis. Baka meron din silang mga reason kung bakit sila nagmamadali. And hindi naman talaga natin maiwasan yung pagiging mainitin ng ulo ng isang driver. Ako, maraming beses ko rin na-encounter yun, guys. So, take a deep breath. Ayan. So, mas piliin mo pa rin magpakalma or maging kalmado sa lahat ng panahon. Kasi, tulad ng sinabi ko, kapag meron ka nang nagawa na bagay na hindi mo pinag-iisipan na padalos-dalos ka, magsisisi ka po talaga. Kasi huli po ang pagsisisi. Yun po yung isi-share ko sa inyo guys, ha? And dapat sa pagmamaneho, aware tayo sa mga pwedeng mangyari. Magiging ready tayo sa pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan. So, paano mo ba yun maiwasan? Siyempre, kailangan magiging advance ka mag-isip. O kaya, kung baga kung yung tinatawag nila na dapat mas maganda yung nauna ka mag-isip, advance ka mag-isip para mas aware ka or mas maging maingat ka po. Kung hindi man maingat yung kasabay mo na magmaneho, sana ikaw na lang. Ayan, so syempre guys, kung kayo ay maging driver, kailangan meron po kayong lisensya. Sa amin kasi ng mga e-bike, wala naman. Pero syempre, mas panatilihin mo pa rin maging maingat. And hindi ka dapat maging kaskasero or kaskasera sa daan dahil pwede ikaw ang makadisgrasya or pwede ikaw ang makasagi. So, I always bear in my mind na palagi ko nilagay sa isip ko na e-bike ako, so kailangan battery operated ako, so kailangan sa tabi lang talaga ako para hindi ako masagi or hindi ako makasagi or hindi ako makadisgrasya ng kapwa driver na nagmamaneho. Ayan. So, guys, maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Ayan. So, this is China Shop Vlog. Sana meron kayong natutunan for my content for today.
And sa aking mga bagong subscribers, salamat sa pagpunta. And please don't forget to hit the notification bell para kayo updated palagi sa aking mga videos na i-upload. Ako po ay naniniwala sa kasabihan na kung kaya mo mabuhay today, I'm sure kaya mo rin mabuhay tomorrow. God bless everyone. Please don't forget to subscribe. Thank you.